Eto, yung plano po ng DILG at ng PNP. Kung sila ang masusunod at yun ang kailang recommendation at dapat gawin o gagawin, walang ikukulong sa Campo Crame. Mawawala na pala yung custodial center na pinagkukulungan ng mga politiko. Dahil meron daw itatayong building, i-develop na daw ang loob ng Campo Crame at gagawing opisina na. So, ipapaubaya nila sa Sandigan Bayan kung saan ikukulong. At handa naman ang PNP kung saan ilagay at ang Bureau of Jail and Management Penology sa lahat ng mga inakusahan at kinasuhan, sumurrender at inaresto na politiko, mga district engineer at kung sino-sino pa dito po sa flood control scam. Pakinggan po natin ang paliwanag ni Secretary John Vic Remulla, Department of Interior and Local Government Secretary at ang Kapulisan. Nasa Facebook Live pa yun, so... Kinukwento yung pag-surrender ni Senador He Bongo. was duly Senador Bong processed. Revilla. He Sorry. was read his rights. Bong Revilla. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang napiling site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Alam na namin kung nasaan siya. So, ayun. Okay. Questions? Lea Ilagan from UNTV. Okay. Morning. Press conference po ito ng Secretary. Sir, ano-ano pong mga proseso pagkatapos sumuko kagabi? Ano po yung mga pinagdaan ng proseso ni... Ay, yung normal, yung medical check-up, yung picture rin siya, yung height niya, profile, yung mugshot, lahat yan. Kinuha ang fingerprints niya, then the normal process na ginagawa sa lahat ng mga detainees. Sir, bakit po kinailangang isurrender yung kanyang mga barel? Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Ganun pala yun. Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, plus yung PTC. license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to Bawal na pala. be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan eh, hindi niya rin magawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Sir, sino po yung isa na lang na malapit ng Ano mahuli? pangalan? Ang isa na dito na. Ayan o. Ayun o. So malinaw ha. Yun ang sinasabi ng ating DILG Secretary. Tama lang naman yan dahil nag-surrender, kinabukasan, ay inilabas kung anong dapat gawin. Yun na yung bago ngayon. Yun na palang custodial center dyan sa Campo Crame na pinagkulungan ni na Enrile, ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada, ni Laila de Lima. Wala na ngayon yan. Ia-abolis na raw. Lalagyan ng bagong building. In other words, ayaw na ni Secretary Remulla na sa Campo Crame ikulong ang mga personalidad sa politika at mga sangkot sa graft in corruption. Ito turn over nila sa Sandigan Bayan at bahala na kung saan ilalagay. Pero kadalasan yan, Quezon City rin, baka doon nga sa bagong Bureau of Jail Management and Penology sa may Payatas. So ganito po kasi yan para inyo naintindihan. Pag mayroong warrant of arrest na ini-issue ang ating korte, anumang korte yan, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, or Sandigan Bayan, pag kahit mag-surrender ka at isinerve sa iyo yung warrant of arrest, arrested yan. Ganun po ang proseso.
On record, nag-surrender si Senator Revilla. Pero, pagkatapos mag-surrender, ini-issue yung warrant of arrest. Kaya arrested na yan. Ganun po yan. Voluntary surrender or na-arresto, arrested din po ang issue dyan. Pero, naka-record kung voluntary na nag-surrender. Pero ganun pa lang nangyari. Pati yung mga baril na nakapangalan kay dating Senador Revilla ay pinasusurrender na rin. Wow. Kasi gano'n naman yan. Pag kumuha ka ng firearms license, nakapangalan sa'yo. Eh dahil nakakulong ka, dahil may kaso, hindi mo rin magagamit yun. Pag ginamit ng iba yun, illegal possession. So, tama lang. Recall. Ganun pala. So, yan na po yung mangyayari. Lahat ng politiko, lahat ng engineer, lahat ng sangkot sa korupsyon, pagka meron kayong licensed firearms, yan pala'y kinukumpis ka rin, nire-recall. Kaya maganda na kayo. Kasi ang PNP ang may record kung sino ang merong lisensya ang mga baril at sino yung wala. So, yung lahat ng akusado sa controversial na korupsyon, mabuti pa i-surrender nyo. Kasi kukumpis kayo, hindi pala yan. Eh yan na nga, dating senador pinasusurrender ang lahat ng baril. Kung ano mang merong baril. Mahilig sa baril si Bong Revilla. Nagsushooting nga yan kasama ang pamilya. At dumaan din sa normal na proseso. So, ayan na po. Sana nga lahat ganyan. Ang mga suspect ay voluntary na lang, hindi naman sila makakapatago habang buhay. Para magkaroon po ng maayos na trial, may pagtanggol nila ang kailang sarili. Justice for all suspect at saka justice for all Filipino. Luzon, Visayas, Mindanao, silang may-ari ng pera. Husgado ang ating aabangan kung ano kailang gagawin. So, tuloy-tuloy po ang pag-aresto kapag may warrant of arrest. At kung mayroong volunteer na susurrender, welcome na welcome po sa PNP. Yan ang sinasabi ni Secretary Remulla at ni General Nartates. Anytime, manghuhuli sila. Anytime, tatanggap sila ng mga magsusurrender kapag ka mayroong standing warrant of arrest. Marami po ang magkakaroon ng warrant. Marami rin ho ang inaasahan nating hahanapin. At yan ay paninindigan ng ating mga otoridad. Pagpapatupad ito ng batas, hindi ito harassment, hindi ito pananakot. Proseso. Rule of law. No one is above the law. Ganon po ang pinanindigan. Meron pa daw isang engineer na may warrant of arrest. Identify na lang kung saan nakatira. Kung saan ka man nandoon, sumurrender na po kayo, mahuhuli din kayo. Gumaya kayo kay Senador Revilla. Ma-influence ang tao yan dahil yung kanyang asawa, congressman, 2 anak niya, congressman, malapit yan sa Pangulo, kaalyado ng Pangulo, alyansa para sa pagbabago ng nakaraang eleksyon, pero sumabit, kinasuhan, ayan, nag-volunteer, nag-surrender. Kaya sumuko na kayo. Gayahin nyo si Bong Revilla ng Cavite.